Magnanakaw daw si Sara Duterte. Ano ba ninakaw sa atin ni Sara Duterte? Confidential funds? Makinig kayo sa akin dahil nag-co-commissioner ako. Ilang beses ko sabihin sa inyong mga bobo kayo na hindi yun nakaw kung hindi niya maliquidate ng tama. Which is na-liquidate Naman niya ng tama. Na nag-declare, nag-statement, nag-report naman ng COA ng unmodified opinion na itong confidential fund niya is fully liquidated. Ang tatanga nyo, kasi ayaw nyo talaga maniwala. Gusto nyo lang maniwala at sabihin sa ibang tao na magnanakaw si Sara Duterte para wala siyang kaibahan kay Bongbong Marcos, para kayong mga kaliwa kayo, mga kasama kayo ni Lamas, ay kayo naman na maglalamas ng kaban ng bayan sa susunod. Hindi kami papayag dyan. Dahil nandito kami sa gitna. Hindi kami makaliwa at hindi kami maglalamas ng kaban ng bayan. Confidential funds, protektado ng batas. Ang confidential funds, pinoprotektahan niya ang national security natin at yung buhay ng mga tao na merong impormasyon na makakasira ng seguridad ng bansa. So hindi po sa ayaw niyong sagutin ito, ngunit dahil may batas na hindi pwedeng sagutin ang laman ng confidential Yes, fund. may batas. In fact, madami sa kanila sa House of Representatives ang nag-violate nung batas na yon. Hindi lang yung operations, mako-compromise yung security sector ng gobyerno natin. Kasi mag-i-explain kami kung paano nag-ooperate ang intelligence operation ng gobyerno. Makikita ng NPA, makikita ng makabayan, kaya takot ang makabayan sa confidential funds kasi alam nila na ginagamit yon para bumili ng impormasyon kung paano ginagawa yung recruitment, paano umaakyat sa bundok yung mga bata, mga ganon. Natatakot silang mabuking. Pag sinabi ko umakyat sa bundok, nagiging NPA. Oo. Tsaka parang kaya nila gustong malaman yung kung saan napupunta, paano ba ginagamit, para malaman nila yung galawan, strategy ng gobyerno, paano nag-gather ng intel sa kanila, and paano sila ino-operate. Para ibahin na nila. Oo. So delikado yun para dun sa mga taong nagbibenta ng mga information. Kasi itong mga binibilan nyo ng information na to, nasa loob sila mismo ng organisasyon na yun. Tulad ko, magkasama tayo, diba? So, pare-pareho yung alam natin na impormasyon. So, bakit ko pa babibilhin yung impormasyon mo? Alam ko na yun diba? Kanino ba ang impormasyon na hindi ko alam? Doon sa mga illegal, doon sa kalaban, kumbaga. So, doon ka bibili sa loob or doon sa mga nakapalibot sa kanila na hindi man directly involved pero may alam sa kung ano yung ginagawa nila. Ang bibilhin mo na impormasyon dyan, yung hindi mo alam na nandun sa loob. Kasi paano mo ba sila mahuli? Paano mo ba matarget yung project mo kung hindi mo alam anong ginagawa noong kalaban?